Ang kwento ng aswang ay isa sa mga pinakamahuhusay at nakakatakot na alamat sa Pilipinas. Sa mga nayon, anong mga tao ay nagkukuwento tungkol sa mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo mula sa magandang babae hanggang sa isang malupit na halimaw? Ang aswang ay isang malupit na nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Mayroong iba't ibang uri ng aswang, ngunit karaniwan silang inilalarawan bilang mga nilalang na may kakayahang magpalit anyo, madalas sa mga hayop tulad ng aso, pusa o ibon. Sa gitna ng dilim, ang mga aswang ay nagiging aktibo. Sinasabing sila ay naglalakad sa gabi, naghahanap ng mga biktima. Madalas silang pinaniniwalaan na may kakaibang kapangyarihan, kaya't nagiging dahilan ito ng takot sa mga tao. Ngunit sa likod ng mga alamat, may mga kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Ang ilan sa kanila ay sinasabing pinagkaitan ng tunay na pag-ibig, kaya't napilitang maging aswang. Ang kanilang kwento ay nagtuturo sa atin ng mga aral tungkol sa pagkatao at mga pagdesisyon. Narito ang ilang mga karaniwang katangian ng mga aswang. Pagkain ng laman, maraming uri ng aswang ang kilala sa pagkain ng laman ng tao, lalo na ang mga sanggol at buntis. Pagkapahidiaan nyo. Parang magbainit sa inyo ang mga aswang sa iba't ibang anyo, tulad ng mga hayop, insekto, o maging mga bagay. Gabi, karaniwang lumalabas ang mga aswang sa gabi. Mga kahinaan, may mga bagay na sinasabing nakakapigil sa mga aswang tulad ng asin, bawang at mga anting-anting. Ilan sa mga kilalang uri ng aswang. Tikbalang, isang nilalang na may katawan ng kabayo at ulo ng tao. Manananggal, isang babaeng aswang na tumutuklap ng kalahati ng kanyang katawan, kadalasan ay ang itaas upang lumipad at manghuli. Kapre, isang higanteng nilalang na may maitim na balat at matangkad na tangkad, mga kwento at alamat. Maraming mga kwento at alamat tungkol sa mga aswang sa Pilipinas. Ang mga kwentong ito ay kadalasang ginagamit upang takutin ng mga bata at ituro sa kanila ang mga tamang asal. Disclaimer, ang mga aswang ay bahagi lamang ng mitolohiya at kultura ng Pilipinas. Walang siyentipikong patunay na mayroon talagang mga ganitong nilalang. Hindi lang ito mga kwento ng takot. Ito rin ay mga kwento ng kultura at tradisyon. Ang mga aswang ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya naman sa susunod na marinig mo ang salitang aswang, isipin mo ang mga kwentong bumabalot dito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa panonood!